Ako si Arvin, 14 na taong gulang, tahimik ngunit puno ng pangarap. Sa isang maliit na baryo sa Cebu, ang aking mundo'y umiikot sa mga bundok at ilog. Kasama ko si Leia, ang aking matalik na kaibigan. Magkasama kaming lumaki, magkatabi sa paaralan, magkatulong sa lahat ng bagay. Siya ang aking kaagapay sa mga oras ng kalungkutan at kasiyahan. Isang araw, sa gitna ng tag-init, naisipan naming maglakad-lakad sa bundok. Ang hangin ay sariwa at ang mga puno ay sumasayaw sa hangin. Tila hindi alam ang misteryong magaganap. Habang naglalakad kami, parang may kakaibang bulong ang hangin. Tila may nais iparating. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib, ngunit hindi ko ito pinansin. Si Leia, palaging puno ng sigla, ay nag-aya sa akin na pumunta sa isang bahagi ng bundok na hindi pa namin nararating. Baka ito ang simula ng isang malaking pakikipagsapalaran, sabi niya habang ang mga matay kumikislap sa kasiyahan. Habang kami patungo roon, tila lumalalim ang gabi kahit patanghali pa lamang. Ang dilim ay bumabalot sa paligid, ang hangin ay tila nagiging malamig at ang mga tunog ng kalikasan ay unti-unting nawawala. Bigla na lang kaming nadapa sa isang natatakpan ng mga dahon na bangin. Ang aming mga katawan ay bumagsak sa kawalan at ang takot ay bumalot sa aming mga puso. Hindi ko na alam kung paano kami nahulog, ngunit naramdaman ko ang matinding pag-aalala para kay Leia. Sa aming pagkahulog, tila ang oras ay bumagal. Ang mga alaala namin ni Leia ay nag-flashback sa aking isipan. Ang mga tawanan, ang mga luha, ang mga pangarap na aming binuo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mas kinatatakutan ko ay ang mawalan ng kaibigan. Hanggang sa ang aming mga katawan ay bumagsak sa isang matigas na lupa. Naramdaman ko ang sakit, ngunit ang aking pag-iisip ay puno ng pag-aalala. Leia, isinigaw ko ang kanyang pangalan, umaasa na maririnig niya ako. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang pag-echo ng aking boses sa paligid. Sa pagmulat ng aking mga mata, ako'y nabigla sa aking nakita. Ang lugar ay tila hindi bahagi ng mundong aming kinagisnan. Ang lupa ay puti, parang ulap, at ang mga puno ay tila gawa sa kristal. Ang hangin ay puno ng kakaibang amoy na hindi ko pa nararanasan. Nais kong gumalaw, ngunit sa aking katawan ay nararamdaman ko ang pagod at sakit. Bigla kong nakita si Leia, nakahiga sa hindi kalayuan. Agad kong nilapitan siya, sinuri kung siya ay nasaktan. Leia, okay ka lang ba? Ang aking boses ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mukha ay tila may kakaibang kapayapaan. Nang siya'y magmulat, ako'y nabigla. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag, parang may bagong buhay. Arvin, tingnan mo ang lugar na ito. Saan tayo narating? Ang tanong niya habang nakatingin sa paligid. Hindi ko alam ang sagot. Ang lugar ay tila isang isla, ngunit nasa gitna ng ulap, para kaming nasa ibang dimensyon. Ang misteryo ay bumabalot sa amin at ang tanging alam ko ay kailangan naming alamin kung paano kami makakabalik. Habang kami naglalakad, ang paligid ay tila nagbabago. Ang mga puno ay nag-iiba ng anyo. Ang lupa ay tila gumagalaw. Ang mga tunog ay tila musika, ngunit may halong pagkalito. Ang misteryo ay hindi nawawala at ang aming paglalakbay ay tila simula pa lamang. Biglang may narinig kaming ungol, hindi namin alam kung saan ito nagmumula. Nakaramdam kami ng takot, ngunit sa aming mga puso ay naroon ang pag-asa. Ang aming pagkakaibigan ay magiging sandigan namin sa pagharap sa mga susunod na pagsubok. Ngunit ang tanong ay, ano ang tunay na lihim ng isla sa ulap? Sa kabila ng takot na bumalot sa amin habang kami ay bumabagsak, isang hindi maipaliwanag na katahimikan ang biglang yumakap sa paligid. Sa isang kisap mata, kami ni Eliya ay hindi na bumagsak sa matigas na lupa, kundi sa malambot na mga ulap na tila ba kaming nakahiga sa isang higaan ng bulak.
Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nangyari iyon, ngunit ang mahigpit na paghawak ni Eliya sa aking kamay ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Nasaan na tayo, Lino? Tanong ni Eliya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-usisa. Hindi ko alam ang isasagot. Ang paligid ay tila ba isang mundo na hinango mula sa mga kwento ng pantasya. Ang mga ulap ay hindi lamang puting ulap, kundi iba't ibang kulay na lumilipad sa hangin. Ang mga ito'y kumikinang sa liwanag ng isang hindi pangkaraniwang araw na nasa itaas namin. Napansin ko ang isang kakaibang tanawin sa aming harapan, isang isla na tila ba lumulutang sa gitna ng mga ulap. Ang mga puno nito ay may mga dahon na kumikislap sa iba't ibang kulay at ang hangin ay puno ng mga awit ng mga ibong hindi pa namin nakikita. Parang nasa ibang mundo tayo, sabi ko sa wakas, pinipilit na intindihin ang lahat ng aking nakikita. Sumang-ayon si Eliya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ngunit paano? Paano tayo napunta rito? Habang kami naglalakad papunta sa isla, isang damdamin ng pag-asa ang unti-unting bumalot sa akin. Para itong isang paglalakbay na puno ng hiwaga, isang pagkakataon upang tuklasin ang isang lugar na puno ng mahika. Sa pagdating namin sa isla, naramdaman namin ang kakaibang init na nagmumula dito. Ang lupa ay tila ba humuhuni, isang banayad na musika na nagmumula sa ilalim ng aming mga paa. Ang mga halaman ay may mga bulaklak na naglalabas ng amoy ng mga sariwang prutas at bawat hakbang namin ay tila ba may kasamang pagsayaw ng mga dahon. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, nagtataka at nagagalak sa mga nakikita. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng isla kung saan naroon ang isang lumang puno, mas malaki kaysa sa anumang puno na aming nakita. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa, bumabalot sa paligid na parang mga bisig na nag-aanyaya. Dito, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng mga lihim at ang kanyang ngiti ay may halo ng kaalaman at kabaitan. Maligayang pagdating sa isla ng ulap, sabi niya, ang kanyang boses ay tila ba lumulutang sa hangin. Ako si Orin, tagapag-alaga ng lugar na ito. Hindi ko alam kung paano sasagot, ngunit ang kuryosidad ko'y nagpupumilit na magtanong. Paano kami napunta rito? Anong klaseng lugar ito? Si Orin ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay tila ba lumulutang sa mga alaala. Ang isla na ito ay isang tagpuan ng mga kaluluwa na naiwala sa kanilang landas. Kayo'y napadpad dito dahil sa inyong malalim na ugnayan, isang pagkakaibigang hindi matitinag. Nakita ko ang pagkamangha sa mukha ni Eliya. Ngunit paano kami makakabalik? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi kayo mawawala dito, sagot ni Orin, may kasamang misteryosong ngiti. Ngunit may isang pagsubok na kailangan ninyong harapin upang malaman ang inyong tunay na landas. Nagpalitan kami ng tingin ni Eliya, ang aming mga puso ay puno ng kaba. Ano kaya ang pagsubok na iyon? Paano namin malalaman ang aming tunay na landas? Biglang lumiwanag ang paligid at nakita namin ang isang pintuan na lumitaw sa ilalim ng puno. Ang pintuan ay may mga ukit na hugis mga bituin kumikinang sa liwanag ng araw. Ang inyong paglalakbay ay magsisimula diyan, sabi ni Orin, itinuturo ang pintuan. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay puno ng hiwaga. Ang inyong pagkakaibigan ang susi sa lahat. Habang kami papalapit sa pintuan, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Isang halo ng takot at pananabik. Ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pintuan? Ano ang ibig sabihin ni Orin sa aming pagkakaibigan bilang susi? Sa sandaling iyon, ang pintuan ay biglang bumukas, naglalabas ng liwanag na tila ba nag-aanyaya sa amin na pumasok. Ang aming mga puso ay puno ng kaba, ngunit may kasamang pag-asa. Sa likod ng pintuan,
Isang kaharian ng hiwaga ang nag-aabang, handang ipakita ang mga lihim ng isla. Nagkatinginan kami ni Eliya, alam na sa bawat hakbang, ang aming pagkakaibigan ay magiging gabay sa aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na pagsubok na aming haharapin? At paano namin matutuklasan ang aming tunay na landas sa isla ng ulap? Sa pagpasok namin sa pintuan, isang cliffhanger ang naghihintay sa amin. Ang simula ng isang paglalakbay na puno ng hiwaga at pag-aalinlangan. Pagkatapos naming mahulog ni Lira sa bangin, para kaming lumilipad sa hangin na may sariling buhay. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nahulog, pero ang bawat segundo ay parang isang oras. Nakapikit ako sa takot, ngunit nang bumukas ang aking mga mata, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nasa isang isla kami na tila nakalutang sa ulap. Ang lupa ay malambot at parang gawa sa mga bulak. Ang paligid ay puno ng mga puno na may kumikinang na mga dahon at ang hangin ay mabango, amoy bulaklak na di ko pa natutukoy. Hindi ko alam kung paano kami nakarating dito, pero isang bagay ang sigurado, ibang mundo ito. Lira, nasaan tayo? Tanong ko habang pilit na sinasapantaha ang kaganapan. Hindi ko rin alam, pero ang ganda ng lugar na ito. Sagot niya, puno ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Parang panaginip lang. Sa aming paglalakad, napansin namin ang kakaibang mga nilalang na nagmamasid sa amin mula sa mga liwanag ng puno. Mukha silang maliliit na tao pero may pakpak na parang paru-paro. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim at tila may sinasabi sila sa isa't isa na hindi namin maintindihan. Sa tingin mo, ligtas ba tayo dito? Tanong ko kay Lira. Kahit maganda ang paligid, may kung anong bumabagabag sa aking kalooban. Sa tingin ko naman, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung anong mga panganib ang nandito, sagot niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makakita kami ng isang malaking puno na tila sentro ng isla. Ang puno ay hindi katulad ng iba. Ang mga ugat nito ay nakabalot sa isang pabilog na altar na may mga ukit na hindi namin maipaliwanag. Sa gitna ng altar may isang kumikinang na bola ng liwanag na parang humihinga. Dapat ba nating lapitan yan? Tanong ko habang unti-unting lumalapit kami sa altar. Siguro wala namang ibang tao rito kundi tayo. Anong masama kung susubukan natin? Wika ni Lira, puno ng kuryosidad. Paglapit namin, biglang umikot ang bola ng liwanag at bumuo ng isang hologram. Sa loob nito, may isang imahe ng isang matanda na may mahaba at puting balbas. Ang kanyang mata ay puno ng kabaitan, ngunit may halong lungkot. Maligayang pagdating, mga tagapagligtas, sabi ng matanda sa hologram. Kayo ang mga piniling makahanap ng lihim ng isla sa ulap. Lihim? Anong lihim? Tanong ni Lira, halatang naguguluhan. Ang isla na ito ay isang daungan ng mga nawalang kaluluwa. Kayo ang magbabalik ng balanse sa mundo ng mga buhay at patay, paliwanag ng matanda. Tila may misteryosong tungkulin na ipinapasa sa amin. Paano namin gagawin yan? Tanong ko habang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na hindi ko inaasahan. Sa pamamagitan ng pagsubok na inyong haharapin, ang altar na ito ang susi, ngunit kailangan ninyong mag-ingat. Ang tamang desisyon ay magbibigay sa inyo ng daan pauwi, ngunit ang maling hakbang ay maaaring magdala sa inyo sa kapahamakan. Babala ng matanda. Biglang nawala ang hologram at ang bola ng liwanag ay nagliwanag palalo. Hindi namin alam kung ano ang susunod na gagawin, ngunit nararamdaman kong hindi kami nag-iisa. Ang mga nilalang sa paligid ay unti-unting lumapit, tila nag-aabang sa aming desisyon. Anong gagawin natin, Lira? Tanong ko habang ang kaba ay umaangat sa aking dibdib. Wala tayong ibang magagawa kundi subukan. Kung hindi natin gagawin,
Mananatili tayo rito nang walang kasiguraduhan, sagot ni Lyra puno ng determinasyon. Pero paano kung mali ang piliin natin? Tanong ko, takot sa posibilidad ng pagkakamali. Wala tayong ibang paraan kundi sumugal. Kailangan nating maniwala sa ating kakayahan. Sa puntong iyon, tumayo kami sa harap ng altar at hinawakan ng bola ng liwanag. Bigla itong umikot at bumuo ng isang pinto sa hangin, isang portal na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Handa ka na ba? Tanong ni Lyra habang magkahawak kami ng kamay, sabay na humakbang patungo sa hindi alam. Handa na, sagot ko, kahit ang puso ko ay kumakabog sa takot. Ngunit sa pagpasok namin sa portal, biglang nagbago ang paligid. Nawala ang ganda ng isla at kami ay napunta sa isang madilim na kagubatan. Ang mga puno ay tuyo at ang lupa ay parang abo. Tila isang mundo ng mga anino ang aming sinisilip at biglang lumitaw ang mga nilalang na parang mga multo. Nasaan tayo, Lyra? Tanong ko. Takot na takot. Ngunit wala akong narinig na sagot. Nang lingunin ko siya, wala na si Lyra sa aking tabi. Lyra, sigaw ko, ngunit ang tanging tugon ay ang echo ng aking boses sa madilim na pag-iisa. Napatingin ako kay Lila habang nagtatatakbo kaming dalawa papunta sa gilid ng isla. Ang hangin ay tila may buhay, pumupunit sa katahimikan ng ulap, at ang bawat hakbang namin ay parang bumabagsak sa isang mundo na hindi namin ganap na maunawaan. Ang mga alon ng ulap sa ilalim ng aming mga paa ay gumagalaw. Mistulang dumadaloy na parang tubig, ngunit matibay pa rin sa aming hakbang. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, ngunit ang tanging mahalaga ay makalayo kami mula sa mahiwagang nilalang na kanina lang ay bigla na lang lumitaw. Ang nilalang na iyon, ang nilalang na tila yari sa usok at anino, ay nagsalita sa amin sa wikang hindi namin maintindihan. Ngunit ang boses nito ay tumago sa aking isip, nag-iwan ng mga tanong na hindi ko maipaliwanag. Nang tumingin ako sa mga mata nito, parang nakita ko ang sarili ko, isang masalimuot na bersyon ng aking pagkatao, ngunit puno ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang matinding takot. Kaya tumakbo ng hindi nag-iisip, ng hindi nag-aalinlangan. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tanong ni Lila, humihingal habang tumatakbo. Ang mga mata niya ay puno ng kaba, ngunit may bakas ng tapang. Palagi siyang ganito. Kahit kailan, hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Ako ang palaging kinakabahan, ngunit sa pagkakataong ito, alam kong pareho kaming naguguluhan. Hindi, sagot ko. Pero hindi ko gustong manatili roon. Sa wakas, narating namin ang gilid ng isla. Sa harap namin ay isang bangin na tila patungo sa kawalan. Ang ulap sa ibaba ay gumagalaw, paikot-ikot na parang isang mabagal na ipo-ipo. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng hangin na nagmumula sa malayo. Napahinto kami, kapwa humihingal at napatingin sa isa't isa. Sa likod namin naririnig namin ang malalaking hakbang ng nilalang. Papalapit, mabagal, ngunit nakakatakot. Anong gagawin natin? Tanong ni Lila. Ang boses niya ay nanginginig. Wala na tayong pupuntahan. Napatingin ako sa bangin at sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang ideya na hindi ko alam kung tama o mali. Sa ilalim ng ulap, naalala ko ang nakita namin noong una kaming dumating dito. Ang mga sulo na tila nagsisindi sa hangin mismo. Ang mga sulo ay nagtataglay ng kakaibang liwanag, parang may kakayahang magbigay ng daan sa lugar na ito. Ngunit ang tanong ay, paano namin ito maaabot? Baka kailangan nating tumalon, sabi ko, ngunit kahit ako ay hindi makapaniwala sa sarili kong ideya. Tumalon? Bulalas ni Lila, ang mga mata niya ay nanlaki. Ewan ko sa'yo, pero hindi ko alam kung kaya ko yon. Hindi ko alam kung may iba pa tayong pagpipilian. Sagot ko, pilit na pinapanatag ang sarili. Ikaw ba?
Gusto mo bang harapin ang nilalang na yon? Napatingin siya sa likod at nang makita niya ang nilalang na halos abot kamay na, agad niyang hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Kung tatalon tayo, magkasama tayo, sabi niya. Pero kung mali ang desisyon mo, sasapakin kita sa kabilang buhay. Napatawa ako kahit na natatakot. Ganito si Lila. Kahit sa gitna ng peligro, kaya niya ang magpatawa. Tumango ako at sabay kaming tumingin sa bangin. Ang ulap sa ibaba ay parang isang misteryosong dagat. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa ilalim. Ngunit wala na kaming panahon para mag-isip. Handa ka na ba? Tanong ko. Hindi, sagot niya, ngunit ang kamay niya ay hindi bumibitaw sa akin. Pero sige, bahala na, at sabay kaming tumalon. Ang pakiramdam ng pagbagsak ay kakaiba. Parang bumabagsak kami sa tubig, ngunit hindi kami nababasa. Ang hangin ay pulang-pula, parang napuno ng liwanag mula sa mga sulok. Ang mundo ay umiikot at parang nararamdaman ko ang sarili kong nawawala sa aking katawan. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng hangin at ang boses ni Lila na tinatawag ang pangalan ko. Ben, Ben, nasaan ka? Hindi ko siya masagot. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nawala ang boses ko. Ang mundo ay nagdilim at ang tanging nakikita ko ay ang liwanag mula sa mga sulok. Parang may hinihila ako, parang may bumubulong sa akin mula sa kawalan. Sa wakas bumagsak ako. Hindi ko alam kung saan, pero ang lugar ay malamig, madilim at tahimik. Ang ulap ay nawala at ang lupa sa ilalim ko ay matigas. Nang tumingin ako sa paligid, wala si Lila. Lila, sigaw ko ngunit walang sumagot. Sa harap ko may isang sulo na nagsisindi. Ang liwanag nito ay tila umaabot sa akin, parang inaanyayahan akong lumapit. Ngunit nang tumingin ako sa likod, nakita ko ang nilalang na yari sa usok at anino. Hindi ko alam kung paano ito nakarating dito. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa akin, malalim at nakakatakot. Ito ang simula, sabi ng nilalang. Sa wakas ay nagsalita sa wikang naiintindihan ko. Ang sulo ay susi, ngunit hindi lahat ng susi ay para sa pintuan. Ano ang ibig sabihin nito? Napatingin ako sa sulo at napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kanina. Ang liwanag nito ay parang may hugis ng isang tao. Isang tao na kilala ko. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang lahat, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko at isang kamay ang biglang humawak sa balikat ko. Lila? Tanong ko, ngunit nang lingunin ko, hindi si Lila ang nakikita ko. Ito, ako. Muling sumigaw ang nilalang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na narinig ang sinabi nito. Ang mundo ay muling nagdilim at ang sulo ay biglang naputol. Sa kabila ng kaguluhan sa aming sitwasyon, sinikap kong kalmahin ang aking sarili habang iniisip kung paano kami makakaalis sa mahiwagang isla sa ulap. Sa isang banda, tila kami nasa isang panaginip na puno ng kababalaghan at hiwaga. Sa kabilang banda, ang takot sa hindi namin alam na mga panganib ang nagdudulot ng kaba sa aming mga dibdib. Ang mga ulap na tila walang hanggan ay naging simbolo ng aming kawalang katiyakan at pagkaligaw. Kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan, na sa kabila ng lahat ng nangyari ay nanatiling matatag at nagbigay lakas sa akin. Naalala ko ang aming mga simpleng araw sa paaralan kung saan ang pinakamalaking problema namin ay kung paano mag-aral para sa pagsusulit. Ngunit ngayon, ang aming hamon ay makaligtas at makabalik sa aming mga tahanan. Habang naglalakad kami sa isla, napansin namin ang kakaibang pagkakaayos ng mga halaman at puno. Ang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw na parang may sariling buhay. Hindi nagtagal, narating namin ang isang malawak na parang napuno ng mga bulaklak na hindi pa namin nakikita noon. Ang bawat bulaklak ay may kanya-kanyang kulay at hugis at tila nagkakaroon ng musika habang hinahangin ang kanilang mga talulot. Sa tingin mo,
May koneksyon ang mga bulaklak na ito sa isla? Tanong ni Lila. Baka may kapangyarihan ang mga ito na makakatulong sa atin. Maaring oo, sagot ko. Pero paano natin malalaman? Walang anuman sa paligid na nagbibigay ng palatandaan kung paano gamitin ang mga ito. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming mahina ngunit malinaw na tinig mula sa likuran ng isang malaking puno. Lumapit kami sa pinanggalingan ng tinig at doon namin nakita ang isang matandang babae na may mahabang puting buhok na tila nagmumula sa ulap. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at misteryo. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi ng matanda. Alam kong darating kayo dito. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka kung paano niya kami nakilala. Alam niyo ba kung paano kami makakabalik sa aming mundo? Tanong ko sa kanya. Ang daan pabalik ay sadyang mahirap hanapin, sagot niya, pero hindi imposible. Kailangan niyo lang makinig at sundin ang tinig ng mga ulap. Ang tinig ng mga ulap? Ulit ni Lila. Ano ang ibig sabihin niyo? Ngumiti ang matanda at iniabot ang kamay niyang puno ng bulaklak na kumikinang sa liwanag. Ang mga bulaklak ay may kanya-kanyang kwento. Pakinggan niyo ito sapagkat sila ang magiging susi sa inyong pagbalik. Hindi namin alam kung paano makikinig sa mga bulaklak, ngunit sinubukan namin. Nang hawakan ko ang isang bulaklak, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa aking mga daliri. At sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng aming pagkahulog sa bangin. Nakita ko ang eksaktong sandali kung saan kami nahulog, ngunit ngayon may bagong detalye akong nakita. Isang kakaibang liwanag na bumalot sa amin bago kami bumagsak. May liwanag na bumalot sa amin bago kami nahulog, sabi ko kay Lila. Baka may koneksyon ito sa isla. Oo, naramdaman ko rin iyon, sagot niya, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Habang pinag-iisipan namin ang bagong impormasyon, biglang nagbago ang paligid. Ang mga ulap ay nagsimulang umikot, bumuo ng mga hugis na tila nagpapakita ng daan. Sa kabila ng takot, nakita namin ang isang landas na tila hindi pa namin nakikita kanina. Isang landas na patungo sa isang bahagi ng isla na natatakpan ng makapal na ulap. Siguro ito ang daan pabalik, sabi ni Lila, puno ng pag-asa. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, ang matanda ay biglang nawala at ang kanyang tinig ay bumalik sa hangin. Mag-ingat sa mga desisyon na gagawin niyo. Ang landas ay puno ng mga pagsubok. Sa kabila ng babala, isinama ko si Lila sa landas, puno ng pag-asa at kaba. Subalit habang kami naglalakad, bigla kong naramdaman ang kakaibang presensya. May tila isang nilalang na nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga ulap. Isang nilalang na hindi namin alam kung kaibigan o kaaway. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng landas na ito. Pero alam kong ang aming pagkakaibigan ay ang tanging kuta na meron kami laban sa mga pagsubok na darating. At sa puntong iyon, bigla kong narinig ang isang boses na nagbubulong mula sa mga ulap. Ang tunay na lihim ng isla ay hindi kung paano kayo makakabalik, kundi kung bakit kayo nandito. Sa harap ng bagong tanong na ito, kami nagpatuloy, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa, hindi alam kung ano ang magiging kapalaran namin sa isla sa ulap. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin maialis sa isip ko ang tanong, paano kami napunta rito? Ang huling bagay na naaalala ko ay ang paglalakad namin ni Lila sa gilid ng bangin habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap namin. Tandang-tanda ko pa ang malamig na hangin na dumadampi sa aming mga pisngi, ang amoy ng asin mula sa dagat sa ibaba at ang tunog ng mga sigala na tila nakikipag-agawan sa hangin. Ngunit ngayon, narito kami sa isang isla sa ulap, isang lugar na tila sumasalamin sa mga kwentong binabasa namin noong bata pa kami. Ang mga ulap na tila cotton candy ay nagiging kalsada at ang mga puno ay may mga dahon na kumikinang sa liwanag ng araw.
Hindi ko alam kung paano at bakit, pero sa isang banda, may pakiramdam ako na kami ay narito para sa isang mahalagang dahilan. Sa tingin mo ba, may ibang tao pa sa isla? Tanong ni Lila habang naglalakad kami sa isang landas na gawa sa malalambot na ulap. Ang landas na ito ay tila walang katapusan, paikot-ikot at pataas pababa, na para bang nilikha ito para lituhin ng sinumang maglalakbay. Siguro, sagot ko, bagamat hindi ko talaga sigurado. Sa dami ng mga kakaibang bagay na nakita namin, hindi na ako nabibigla sa posibilidad na may ibang nilalang o tao na makakasalamuhan namin dito. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang tunog sa paligid. Isang uri ng musika, maliit na alingawngaw ng matamis na himig na tila tumatawag sa amin. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, sabay na nagtaka kung saan ito nanggagaling. Naririnig mo ba iyon? Tanong niya na may halong kaba at pananabik sa tinig. Oo, sagot ko. Parang may humihimig mula sa likod ng mga puno. Agad kaming nagdesisyon na sundan ang tunog at habang papalapit kami, unti-unti itong lumalakas. Ang musika ay tila may sariling buhay, bumabalot sa paligid at naglalabas ng iba't ibang kulay sa hangin. Hindi ko maipaliwanag. Pero ang tunog na iyon ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pag-asa. Sa wakas narating namin ang pinagmulan ng musika, isang maliit na clearing sa gitna ng mga puno kung saan nakatayo ang isang lumang kastilyo na gawa sa ulap. Sa loob ng kastilyo nakita namin ang isang grupo ng mga batang naglalaro, tila walang pakialam sa oras o lugar. Welcome! Isang bata ang sumigaw, nakangiti sa amin habang naglalakad palapit. Matagal na namin kayong hinihintay. Hinihintay? Tanong ni Lila, litong-lito sa sinabi ng bata. Opo, sagot nito. Kayo ang susi sa pagsasaayos ng lugar na ito. Kayo ang magkaibigang matagal na naming inaasam. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng bata, pero may kung anong bagay sa kanyang mga mata na nagsasabing siya ay nagsasabi ng totoo. Lumingon ako kay Lila na mukhang naguguluhan din pero may bakas ng pag-asang naglalaro sa kanyang mukha. Anong dapat naming gawin? Tanong ko sa bata. Basta't sundin niyo ang musika, sagot nito, sabay turo sa kastilyo. Doon niyo matatagpuan ang mga kasagutan. Habang naglalakad kami papasok sa kastilyo, naisip ko kung ano ang ibig sabihin ng batang iyon. Ano ang kahulugan ng aming pagdating sa lugar na ito? Ano ang dapat naming gawin upang magbukas ang mga sikreto ng isla sa ulap? Sa loob ng kastilyo, ang musika ay patuloy na lumalakas at ang mga kulay sa hangin ay nagiging mas matingkad. Ang mga dingding ay tila gawa sa mga salamin na nagre-reflect ng aming mga alaala, mga larawang hindi namin alam na mayroon kami. Mga larawan ng aming kabataan, ng aming mga pangarap, at ng aming pagkakaibigan. Nang kami ay makarating sa gitna ng kastilyo, nakita namin ang isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Sa salamin, nakita namin ang aming mga sarili, hindi bilang mga kabataan, kundi bilang mga matanda na, sa hinaharap na hindi pa namin natatanaw. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Lila na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Isang pag-unawa na ang lugar na ito ay hindi lamang isang isla sa ulap. Ito ay isang paglalakbay sa aming mga sarili, isang pagsisid sa aming mga pangarap at takot. At sa likod ng salamin, may isang anino na unti-unting lumalabas, isang pamilyar na anyo na hindi namin inaasahan. Kamusta mga bata? Sabi ng anino na tila nakangiti sa amin. Matagal ko kayong hinihintay. Sa puntong iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang anino ay hindi lamang sinumang tao, ito ay isang bahagi ng aming mga buhay na matagal na naming kinalimutan. At sa wakas, naisip ko kung ano ang tunay na misyon namin sa isla. Hindi upang makatakas, kundi upang harapin ang mga bahagi ng aming sarili na pilit naming iniiwasan.
Sa kabila ng mga ulap na bumabalot sa paligid, unti-unti naming natutunan ni Lila na tanggapin ang kakaibang mundong kinasadlakan namin. Sa simula ay tila ba isang bangungot ang lahat, ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan naming yakapin ang hiwaga ng isla. Ang bawat hakbang sa malambot na lupain ay tila paglalakbay sa isang panaginip na puno ng mga lihim at misteryo. Alam mo, Dan, wika ni Lila habang nakaupo sa tabi ko sa gilid ng bangin. Parang hindi na ako natatakot sa lugar na to. Para bang may bahagi ng akin na narito na noon pa man. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko'y puno ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam, sagot niya. Nagtataka rin sa sariling sinabi. Parang familiar siya, parang may koneksyon ako sa isla. Napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata, parang may lihim na bumubulong sa kanya mula sa islang ito. Ngunit bago pa ako makapagtanong, isang bagay ang pumukaw sa aming pansin. Sa gitna ng katahimikan, isang malambot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng mga puno. Isang awit na tila ba nagmumula sa kaluluwa ng isla. Ang tono'y malamlam, puno ng lungkot at pag-asam. Tumayo kami, sinundan ng tunog sa pag-asang matutuklasan ang pinagmulan nito. Ang daan patungo sa tunog ay puno ng makikislap na dahon. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng liwanag na kumikislap sa aming mga paa. Hanggang sa narating namin ang pinagmumulan ng awit. Isang maliit na clearing kung saan nakatayo ang isang nilalang na hindi ko pa nakita kailanman. Isang babae, ang kanyang balat ay tila gawa sa mga bituin. Ang kanyang buhok ay umagos na parang tubig na kumikinang sa ilalim ng buwan. Hindi siya tao, ngunit hindi rin siya ganap na kakaiba. Para siyang isang bahagi ng kalikasan na nabigyang anyo. Magandang araw, ang bati niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga dahon. Ako si Celestia, tagapangalaga ng isla. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang mga mata ko'y naglakbay sa kanyang anyo, sa paligid, sa mga puno, na tila sumasayaw sa kanyang presensya. Bakit mo kami dinala dito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ako ang nagdala sa inyo, sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang isla mismo ang pumili sa inyo. May dahilan kung bakit kayo naririto. Nagpalitan kami ng tingin ni Lila. Ang mga nagdaang araw ay puno ng tanong, ng takot at ng pag-asam. Ngunit sa harap ni Celestia, tila ba unti-unting nagkakaroon ng linaw ang lahat. May lihim ang isla, patuloy ni Celestia, isang lihim na maaring kayong dalawa lamang ang makapaglutas. May kapangyarihan kayong taglay na maaaring bumago sa takbo ng mundo. Hindi namin alam kung ano ang kapangyarihan iyon, sagot ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Paano namin malalaman? Ngumiti si Celestia, isang nangiti na puno ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Wika niya, sa inyong pagkakaibigan nakatago ang susi sa lihim ng isla. Ngunit kailangan ninyong piliin kung paano ninyo gagamitin ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa akin. Kami ni Lila ay naglakbay sa lugar na ito nang walang kasiguraduhan. Ngunit ngayon ay tila ba may layunin ang aming pagdating. Ang pagkakaibigan namin ang susi sa lahat ng ito, ngunit paano nga ba namin matutuklasan ang lihim? Bakit mahalaga ang isla? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ano ang tunay na nangyayari dito? Ang isla ay isang piraso ng mundo na puno ng hiwaga. Paliwanag ni Celestia. Ito'y isang lugar kung saan ang mga hangarin ng tao ay nagkakaroon ng anyo at kung saan ang mga misteryo ng kalikasan ay isinasabuhay. Bago pa man namin lubusang maunawaan ang kanyang paliwanag, isang malakas na pagyanig ang nagmula sa lupa. Ang isla ay tila ba nagising at ang mga puno ay nagsimulang mag-ilaw ng mas maliwanag. Kami ni Lila ay napaatras habang si Celestia ay nanatiling kalmado,
Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang oras ay dumating, wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Kailangan niyong magdesisyon. Ang kapangyarihang taglay ninyo ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat ng nilalang na naninirahan dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Ang isla ay tila ba bumubulong sa amin, tinatawag kami upang tuklasin ang lihim na matagal nang nakatago. Ngunit paano nga ba namin ito gagawin? Ano ang aming susunod na hakbang? Habang kami ni Lila ay naguguluhan, isang piraso ng liwanag ang bumalot sa paligid. Tila ba isang daan patungo sa mas malalim na bahagi ng isla. Ang aming mga puso ay puno ng tanong, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang koneksyon sa lugar na ito. Isang koneksyon na maaring magbigay linaw sa lahat. Sa huling sandali, bago kami tuluyang lumakad patungo sa liwanag, narinig ko ang isang bulong mula sa hangin. Ang tunay na hiwaga ay nasa inyo, sabi nito, at ang susi sa lahat ng ito ay nasa inyong mga kamay. Kami ni Lila ay nagpalitan ng tingin, puno ng determinasyon. Ngayon ay alam namin na ang bawat hakbang sa liwanag ay isang hakbang patungo sa pag-unawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nanatiling nakabitin. Ano ang tunay na kapangyarihan ng aming pagkakaibigan? Sa pagmulat ng aking mga mata, agad kong naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang misteryo, at ang mga tunog ng kalikasan ay parang kwentong binubulong sa akin. Si Arvin, ang aking matalik na kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko, nagmamasid sa malawak na tanawin ng isla sa ulap. Nag-uumapaw sa ganda ang lugar na ito, ngunit sa likod ng kagandahan nito ay isang pakiramdam ng pagkabagabag na hindi ko maipaliwanag. Nagising ka na rin, Maya? Bati ni Arvin habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pananabik na hindi ko mawari. Tumango ako at yumakap sa kanya. Oo, Arvin, pero may kakaiba sa lugar na ito. Parang tinatawag tayo ng mga ulap. Maya, napansin mo ba yung mga markang nakita natin kanina? Parang may sinasabi ito sa atin, sabi ni Arvin, sabay turo sa mga simbolong nakaukit sa bato malapit sa bangin. Lumapit kami sa bato at muling pinagmasdan ang mga marka. Hindi ko mawari kung ito'y likha ng tao o ng kalikasan, ngunit ang mga ito'y tila may sariling buhay, nag-aalab sa ilalim ng liwanag ng araw. Baka ito ang susi para makabalik tayo, bulong ni Arvin, puno ng pag-asa. Subukan natin itong deceiver. Nagpatuloy kami sa pag-aaral ng mga marka at habang ginagawa namin ito, biglang nagbago ang kalangitan. Ang mga puting ulap ay unti-unting naging kulay abo at ang hangin ay lumamig. Sa isang iglap, ang paligid ay nabalot ng matinding katahimikan na parang ang isla ay nagising mula sa pagkakatulog. Maya, tingnan mo, sigaw ni Arvin, sabay turo sa kalangitan kung saan nagpakita ang isang kakaibang liwanag. Parang isang portal ang bumukas sa gitna ng mga ulap at mula rito ay may lumabas na mga figura na tila mga anino. Arvin, ano yan? Tanong ko. Ramdam ang kaba sa aking dibdib. Hindi siya nakasagot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkagulat. Ang mga figura ay unti-unting nagiging malinaw at sa aming pagkakatanaw, isa sa mga ito ay nagkaroon ng anyo ng isang matandang lalaki na may hawak na baston. Lumapit siya sa amin at sa kabila ng kanyang anyo na tila gawa sa ulap, ramdam namin ang kanyang presensya. Mga batang nahulog sa bangin, kayo ang pinili ng isla, wika ng matanda, ang kanyang boses ay tila hangin na bumabalot sa amin. Kayo ang susi sa pagbabalik ng balanse. Balanse? Tanong ni Arvin, naguguluhan. Ang isla ay bahagi ng isang sinaunang mundo na matagal nang nakatago. Kayo ang kailangan para ito'y muling bumangon, ngunit kailangan ninyong malaman ang lihim ng mga marka.
paliwanag ng matanda. Hindi kami makapagsalita, ngunit sa aming mga puso, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na ito. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam naming hindi kami nag-iisa. Ang isla ay tila nagbigay sa amin ng lakas at ang mga marka ay nagsimulang magningning sa ilalim ng aming mga kamay. Maya, subukan natin, wika ni Arvin, puno ng determinasyon. Habang hinahawakan namin ang mga marka, isang liwanag ang bumalot sa amin. Ang isla ay tila lumawak at sa isang iglap, nakita namin ang isang iba't ibang mundo sa likod ng ulap. Isang lugar na puno ng mga nilalang na hindi namin akalaing makikita. Mga puno na kumikinang at dagat na tila gawa sa mga bituin. Ngunit sa gitna ng kagandahan ay isang bantang nararamdaman namin. Ang mga figura sa ulap ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay puno ng intensyon na hindi namin mawari. Maya, kailangan nating magdesisyon, sabi ni Arvin, sabay hawak sa aking kamay. Ang isla ay may lihim, ngunit kailangan nating malaman kung ito'y para sa atin o laban sa atin. Sa puntong ito, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang mga marka sa bato ay nagbigay ng huling mensahe, isang mensahe na magpapasya sa aming kinabukasan. Maya, kung ano man ang mangyari, kasama kita, bulong ni Arvin, puno ng tapang. At sa aming paghawak sa mga marka, ang isla ay nagbigay ng huling pagsubok. Ang mga figura ay unti-unting lumapit, ang kanilang intensyon ay nagiging malinaw. Sa aming harapan, ang portal ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, may isang pagpipilian na kailangan naming gawin. Isang desisyon na magbabago sa aming kapalaran. At sa likod ng portal, isang mundo ang naghihintay. Ngunit ang tanong ay, handa ba kaming sumagot sa tawag ng isla? Sa kabila ng malamlam na liwanag na bumabalot sa isla sa ulap, ang pakiramdam ng pag-asa at kaba ay patuloy na naglalaban sa aking kalooban. Narito kami ni Clara, magkaibigang naligaw sa kakaibang mundo matapos mahulog sa bangin. Sa unay tila isang panaginip lamang ang lahat, ngunit ngayon ay alam kong tunay ang aming karanasan at ang panganib na kinakaharap namin. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay sa isla, natuto kaming makisalamuha sa mga kakaibang nilalang na narito. May mga ibong hindi lumilipad ngunit marunong magsalita, mga halaman na kumakanta sa tuwing sumasapit ang hating gabi, at mga ilog na tila may sariling isip. Sa kabila ng kababalaghan, natuklasan namin ang mga palatandaan na maaaring makatulong sa aming pagbabalik sa aming mundo. Isa sa mga ito ay ang mahiwagang mapa na natagpuan namin sa loob ng isang lumang puno. Clara, tingnan mo ito, sabi ko habang hawak ang mapa na nagliliwanag sa tuwing hinahawakan. Mukhang ipinapakita nito ang daan patungo sa isang lugar na tinatawag na puso ng isla. Puso ng isla? Tanong ni Clara, ang kanyang mga matay kumikislap sa kuryosidad. Ano kaya ang nasa lugar na iyon? Hindi ko alam, pero sa tingin ko, kailangan nating puntahan iyon. Baka iyon ang susi para makabalik tayo sa bahay, sagot ko, puno ng determinasyon. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, sinusundan ang mga marka sa mapa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Hindi ko maiwasang mag-alala para kay Clara. Hindi ko siya kayang mawala sa akin, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pagdating namin sa isang bahagi ng isla kung saan ang ulap ay tila nagiging mas makapal, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong, mga tinig na hindi ko mawari. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami, hawak kamay, hanggang sa marating namin ang isang bukas na espasyo na tila isang altar. Sa gitna ng altar ay may isang malaking kristal na nagliliwanag ng iba't ibang kulay. Hindi ko maipaliwanag ang hatak ng kristal sa akin. Para bang tinatawag ako nito, hinihila papalapit. Sa likod ng aking isipan, nararamdaman ko na ito ang puso ng isla. Daniel, nararamdaman ko rin ang kakaibang aura ng kristal na ito.
wika ni Clara, halos pabulong ang kanyang tinig. Parang ito ang susi sa lahat ng misteryo dito. Nagpasya kaming lumapit sa kristal. Sa paglapit namin, biglang bumalot ang mga ulap sa paligid ng altar at ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Pagkahawak namin sa kristal, naramdaman ko ang malakas na pagyanig hindi lamang sa lupa kundi pati sa loob ng aking kalooban. Anong nangyayari, Daniel? Tanong ni Clara habang magkahawak kami sa kristal, ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Bago pa ako makasagot, biglang nagbago ang lahat. Ang kristal ay naglabas ng malakas na liwanag at ang aming paligid ay tila nag-iba. Nakita ko ang mga imahe ng aming mundo, mga alaala ng aming pagkabata, mga pangarap na hindi pa natutupad. Ang lahat ay nagbalik sa akin at sa gitna ng mga imahe, isang mukha ang lumitaw, isang batang lalaking may hawig sa akin, ngunit may kakaibang ekspresyon sa mukha. Daniel, sino siya? Tanong ni Clara, ngunit hindi ko alam ang sagot. Ang batang lalaki ay nagsalita, ang kanyang tinig ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko ito narinig. Daniel, Clara, kayo ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang kapalaran ninyo ay nakatali sa kapalaran ng isla. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat hindi lahat ng nakikita ninyo ay totoo. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho at kami ay muling bumalik sa altar. Ngunit ang kristal ay wala na at ang mapa ay naglaho rin. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng tanong at takot. Anong ibig sabihin ng batang iyon, Daniel? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, Clara, pero kailangan nating malaman. Hindi tayo maaaring sumuko ngayon. Sagot ko, kahit na ang kaba ay patuloy na bumabalot sa aking puso. Sa likod ng aking isipan, ang mga salitang hindi lahat ng nakikita ninyo ay totoo ay paulit-ulit na bumabalik. Hindi ko alam kung ano ang susunod, ngunit alam kong ang aming paglalakbay ay mas magiging mahirap. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa at ang misteryo ng isla ay patuloy na maghahayag ng mga lihim na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa kabila ng masakit na pagkakahulog, hindi ko maikakaila na may kakaibang ginhawa akong nararamdaman sa lugar na aming kinapuntahan. Isang isla sa ulap, tila banyaga subalit puno ng hiwaga. Ang hangin dito'y ibang-iba sa karaniwan. Malinis, hindi lamang pisikal ngunit espiritual. Nararamdaman ko ang bawat paghinga, tila isang awit ng kalayaan na lumilipad sa hangin. Sa tabi ko si Marco, ang matalik kong kaibigan, ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Pareho kaming nagtataka kung papaano kami napunta sa lugar na ito. Parang panaginip, bulong ko, halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Oo nga, pero parang totoo, sagot ni Marco, ang mga matay puno ng pagkamangha. Sa aming paglalakad, napansin naming ang lupaing ito'y puno ng mga kakaibang halaman at puno na tila mga nilalang mula sa mga kwento ng Engkantada. Ang mga bulaklak ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang mga puno'y may mga ugat na tila lumilipad sa hangin. Sa bawat hakbang, naririnig namin ang mga tunog ng mga ibon na hindi namin kilala. Ang mga tunog na ito'y tila mga mensahe na hindi namin maunawaan. Sa gitna ng paglalakad, may napansin kaming kakaibang bagay. Isang lumang tore na tila itinayo ng mga sinaunang tao. Ang tore, mistulang bahagi ng isla, nakatayo ng matikas sa gitna ng mga ulap. Ang mga bato nito'y may mga ukit na misteryosong simbolo na parang may kwento itong nais iparating. Mula rito, tanaw namin ang malawak na karagatan ng ulap na tila walang hangganan. Marco, tingin mo ba may tao rito? Tanong ko, ang tinig ko'y puno ng pagkabahala. Ewan ko, pero parang may nararamdaman akong kakaiba. Sagot ni Marco habang kami nagpatuloy sa paglapit. Sa pagpasok namin sa loob ng tore,
sinalubong kami ng malamlam na liwanag mula sa mga kristal na nakasabit sa kisame. Ang mga pader ay puno ng mga ukit na nagsasalaysay ng kwento. Mga kwento ng mga tao na tila nakikipagsapalaran sa pagitan ng langit at lupa. Sa gitna ng silid, isang altar na may nakaukit na simbolo ng araw at buwan na tila may mahalagang papel sa lugar na ito. Hindi ba't ito'y parang altar? Tanong ni Marco habang kami nagmamasid. Oo, pero sino ang sumasamba rito? Sagot ko habang sinusuri ang paligid. Sa tapat ng altar may isang lumang libro na tila naglalaman ng mga lihim ng lugar na ito. Ang mga pahinay puno ng mga simbolo at larawan ng mga tao, mga nilalang at mga pangyayari na tila nag-uugnay sa amin sa lugar na ito. Habang binubuksan ko ang libro, naramdaman ko ang biglaang pagbagal ng oras. Tila ang bawat segundo'y nagiging mga minuto. Sa gitna ng pagbabasa, may isang bahagi ng libro na tila nagbigay liwanag sa aming katanungan. Ang isla sa ulap ay isang daungan ng mga nawawalang kaluluwa, nakasaad sa pahina. Dito sila'y naglalakbay upang makahanap ng kapayapaan at kasagutan sa kanilang mga tanong. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, ang mga matay puno ng pagtataka. Nawawalang kaluluwa, paano kung tayo ang mga iyon? Tanong ni Marco, tila may takot sa kanyang tinig. Baka nga, sagot ko, habang ang isip ko ay naglalakbay sa posibilidad na ito'y higit pa sa isang simpleng aksidente. Habang kami nasa gitna ng aming pag-uusap, biglaang may narinig kaming mga yabag mula sa labas ng tore. Ang mga tunog ay papalapit na tila may paparating. Nang kami tumingin sa pintuan, nakita namin ang anino ng isang nilalang, isang tao o marahil isang bagay na naghahanap ng kasagutan sa tore. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming magtago sa likod ng altar, umaasang hindi kami makita ng paparating. Ang anino'y pumasok at sa liwanag ng kristal, tumambad sa amin ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga matay puno ng hiwaga, tila alam ang lahat ng lihim ng isla. Alam kong nandyan kayo, wika ng matanda, ang tinig niya'y puno ng katiyakan. Huwag kayong matakot, ako'y may dala ng kasagutan. Sa puntong iyon, naramdaman kong ang buong isla ay tila nakikinig sa kanyang mga salita. Sa isip ko'y naglalaro ang iba't ibang tanong, subalit isa lamang ang malinaw. Ang matandang ito'y may mga sagot na aming matagal nang hinahanap. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, narinig naming ang isang malakas na ugong mula sa labas at ang torey biglang yumanig, tila may paparating na panganib. Tayo'y wala sa ligtas na kalagayan, sabi ng matanda, ang mga matay puno ng pag-aalala. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng misteryo sa lugar na ito. Ang isla sa ulap, tila isang daungan ng mga lihim na hindi namin lubos na maunawaan. Ngunit sa kabila ng takot, alam ko na ito'y simula pa lamang ng aming pakikipagsapalaran sa pagitan ng langit at lupa. Isang kwento ng pagkakaibigan, pag-asa at mga hiwagang naghihintay ng kasagutan.